200 meters approximately mula dito, andun na yung RRB's Falls. Nakakita na ba kayo ng Malakurtinang Falls? Sa video natin ngayon ay sisilipin natin ng RRB's Falls sa bayan ng Lagayan sa probinsya ng Abra. Ito ay nagmistulang kurtina dahil sa dami ng patak neto na nanggagaling sa gilid ng bundok at dumidiretso naman ito sa ilog. Pakiramdam ko ay parang nasa Japanese garden lang ako na nasa wild. Dahil sa ganda neto ay dinadagsa ng mga turista lalo na kapag tagulan dahil nawawalan ito ng tubig tuwing summer. Maganda man ang falls na ito ngunit hindi rin ganun kadaling bisitahin dahil kailangan yung tumawid sa malakas na agos ng ilog bago nyo marating ito. Unang part pa lang, tawiran na agad ng tubig. Samahan niyo ako at ipapa-experience ko sa inyo ang adventure sa RRB's Falls sa Lagayan sa Abra. Mga pala, daanan niya natin tong Machu Temple dito sa San Fernando City, dito sa La Union. Pwede kayong pumasok dito ng may umakyat oh. Yung structure, yung mga building ng nung Chinese at saka Japanese, halos parehas no? Literal, napakalapit yung niya, yung design. Ito yung loob ng templo mga brother. Ay, Taoist ba to? Hindi ko pati sigurado mga brother, Taoist ba to o Buddhist? Gusto makita yung mga matagal ng ginawang ganito at obviously parang recently lang nagawa to. Oh, 1978 pala. Ewan ko kung tama yan, 1978 pala. Matagal-tagal na rin pala to. Pero gusto makita yung talagang parang relic na. Ganda ng mga ganito. Actually may mga may mga meaning yung mga yan eh. Nakalimutan ko lang. Epic din. At ito naman ay sinusunog nila. Papausok. Pinaka-chimney nyo. Dragon na naman mga brother. Mahilig sila sa dragon eh. Ganda lang design nito sa mga brother sa taas. Pinaka dome. Ito yung overlooking naman na ito. Yung Puro Point. Yan, part na to ng Puro Point. Hey guys, ngayon na, so deepen pa rin tayo. Nagsisimula ng umambon. Takadang, papuntang Takadang guys dito. Daanan nyo pag dito kayo sa La Union. Magsisimulang umakyat papuntang Bakun. Ayan. Next time, i-reverse climb ko yan. Yung Bakun na yan, magsisimula tayo dito sa La Union. Mas mahirap. Pero summer ko na magagawa lahat yan. Umambon na, bumabawi na. Actually, 2 araw na hindi umulan eh. Dapat pala, nag-stay muna ako sa 7-Eleven. Woo! Ilocos Sur! Opo, umambon na naman dito. Wala namang ganyanan, sir. Babasahin pa tayo bago tayo makarating ng Abra.
Nalabaga. Sa gumano, 60 ano? 61. Tingnan naman. Nya? 52. Seryoso, Paniki Tarlac. Full tank tayo ulit mga brother, 400. So naka 800 na ako. Nag full tank ako, Paniki Tarlac. Naubusan ako dito sa may bypass road ng Candon. Iniisip ko pa naman to, gagawin kong 300cc. Kasi meron ng bore akong nakitang pwedeng ikabit. Pero sobrang lakas na talaga ng gasolina nung kung 300cc to. Siyempre maglalagay tayo ng karburador na 34 na siguro yan. Ang lakas naman. Malakas pero malakas din kumain ng gasolina. Grabe yung bagnet mga brother. Check natin yung bagnet. Uy, may lechon din sila oh. Yan. Paano yung bentahan nyo dito, Nay? Per kilo? Eh yung bagnet po, magkano yung ganyan? Ganun din magkano per kilo sa bagnet? 650. 650 per kilo. Dito, mga ilang kilo kaya yung isang malaki niyan? Pakita ko lang sa inyo. Kalahati. Hoy, dito sa Santa Maria, shoutout nga pala kay Kevin Tan. O nga pala guys, total maaga pa naman. Daanan na lang natin yung Pinsal Falls. Ayan yung Pinsal Falls nga pala. Aside dun sa church, no, yung church na lumang-luma dyan, panahon pa ng Kastila, ay napakadami rin silang mga beach resorts dahil nga coastal area itong Santa Maria. Pero ito yung laging nagpapakita kapag kay search mong Santa Maria, Pinsal Falls. Hindi mo mawala sa listahan yan mga brother. Kaya kung madadaan kayo dito sa Santa Maria, Ilocos Sur, saglitin nyo to, malapit lang naman siya, 10 minutes lang siguro to mula dun sa MacArthur Highway. Baka wala pa kung mabilis kayo magpatakbo. Maganda naman yung kalsada, malapad oh. Yun, ang ganda. Di ba? Hindi ko na matandaan kung anong year ko inakyat to, last year ba or 2 years ago. Yan, yun ang daanan nyo. Susundan nyo yung gilid ng bundok, batong bundok na yan, hanggang sa taas. Mas maganda na ngayon. Pinagbigyan lang tayo magpalipad ng drone saglit. Ang nangyari, nagpakabayani ako, hindi ko na inaantay. So sabi ko baka gagabihin ako. So sinuong ko na yung ulan. Pagdating ko, pagbalik ko dun sa may highway, sa may MacArthur Highway, wala palang ulan dun. Wala palang ulan dun, hanggang dito walang ulan. So ang nangyari, basang-basa ako dito. Kasama yung jacket ko, lahat-lahat na. So tambay muna ako dito sa 7-Eleven at maghanap ako na mapag-overnight sa Abra. Kasi mag alas 4 na to mga brother ng hapon. Alright guys, finally, tayong Abra. Dito ako nakapag-overnight. Naimbag nga bigat yung amin, kakabsat. Magandang umaga mga brother. So ayun na, gear up na ako. Naka-shorts. Tapos naka-riding boots. Anyway, hindi na ako magpapantalon. Shorts na lang. Sumula dito sa Tayo Abra, pupunta tayo ng Lagayan Abra. Hindi na tayo. Iwan ko muna yung mabang gamit dito sa kwarto.
Tapos isilipin natin kung gaano kaganda ang Malacortinang Falls na to sa bayan ng Lagayan dito sa probinsya ng Abra. Calaba Bridge. Si Congressman kamukha ni Bina Morales, oh. Shout out Kong. Ganda ng tanawin dito sa Calaba Bridge. Grabe rin luwang ng ilog na to. Anong meron dito? Uy, parang may event ah. Abra Loop. Sayang di ko nalaman to. May Abra Loop pala. Pwede akong sumali dito sa Abra Loop. At least may mga ibang kalsada dito sa Abra. Medyo kabisado ko na eh. Ayan, dami nila. Eto na. Sobrang kulimlim na mga brother, oh. Alright guys, Municipal Hall ng Lagayan, Abra. May nahulog na? Wala pa yan. Wala pa ngayon pala. Wala ngayon pala. Doon tayo tatawid mga brother, lakas ang agos. Adventure to! Ayun na ni madam. Anong Facebook mo, sir? Mamaya na tayo pagka nakasave ka na dyan. Ayun, no? Mukhang hindi naman yata mabato dito, kaya hindi sila mahirapan. Kung nga, effort nga to mga brother. So good job sa mga ano dito, mga guide. Paano kung yung mga 40 na, di ba balik-balik lang kayo dito, ano? Grabe. Ito yung pang ano, 6x6. Alright, tayo naman. Paanod. Holy moly. Tignan natin si Kuya. Sobrang lakas ang alon na yung minaagos niya. Tapos mabigat pa yung bag ko. Dagdag effort pa yung kuya yan. Unang part pa lang, tawiran na agad ng tubig. Napakaganda ng bundok. Ang ganda. Parang Lord of the Rings.
Uy, rolling hills oh. Epic to, ang ganda. Ito medyo maluwang-luwang na tawiran to guys. Ganda ano? Yan. Ang medyo tricky dito kapag pag madulas. Pag madudulas kayo. Ito na yung mga kasama ng ito na yung mga nauna sa amin. May LTO dyan sa baba, may huli. May lisensya ba kayo? Eh, sarap. Uy, sinela. Ay, hindi ko nakakuha. Ay, yan? Ay, yan? Sinela si Kuya, nahulog. Dito pa lang epic na. May lumalabas na tubig sa gilid ng bundok. Kita nyo gano'ng kalinaw yan. Napakalinaw. Ito nang gagaling oh. Pangatlong tawiran na malapad. Yan, pangatlong malakas ang agos na tinawid namin. Grabe yung trabaho ng mga guide. At isipin nyo, hinahatak nila to, salbabitan lang to para makatawid. So ganun ka-effort to. $200 meters approximately mula dito. Andun na yung RRB's Falls, ang Malakurtinang Falls ng Lagayan dito sa Abra. Pagkatapos ng isang oras na paglalakad at pagtawid sa ilog, ito na ang RRB's Falls.
Yun lang yung masasabi ko. Yung salitang solid at saka napakaganda, baka understatement lang yun. Maganda tong lugar na to. The Curtain Falls of Lagayan, Abra. Ito dinadagsa to ng mga turista kapag ka season na ganito. Kasi kapag ka summer ay wala pong tubig yan. Meron mang tubig pero konti lang yung bumabagsak. Pero kung gusto nyo pumasyal dito habang tagulan, papuntahan nyo na. Susunod na adventure natin na ito ay rafting. So hindi na tayo maglalakad. Gagawin natin, magpapaano naman tayo mula dito sa falls hanggang doon kung saan tayo nagsimulang maglakad. Ganun ka-epic ang adventure dito. Siyempre big shoutout to takilang mga tour guide natin. Dito kailangan na natin magsuot ng helmet for safety. Ayan. Ayan, so ang diskarte ng mga tour guide dito para mas madaling magsagwan, gumagamit sila ng plato. Alright guys, so yun na nga. 2 thumbs up sa akin to. Hindi lang yung falls, kundi yung kabuuan ng adventure na to. Yung maglalakad ka dito sa ilog, tapos magre-river crossing kayo pag pupunta na kayo doon. Yung rafting pag uwi, yun yung 2 thumbs up. Gumuguho ulit. May gumuguho habang dumaan ako. Ito, lagi akong tumitigil dito eh. Grabe yung lalim niyan. Gandang umaga po. Sino po kapitan nyo? Ito rin, may last ride din ata rito. So you wanna go to a new dimension? Hey guys, good morning. Dito pa rin tayo sa Tayum, Abra. Panibagong episode gagawin natin. Magbibiyahe tayo papunta ng Kalinga. Dadaanan natin yung Abra to Kalinga Road para shortcut. Yan, painitin lang natin tong si Rosa. Time check natin na ito, 6:30 ng umaga. Actually maganda yung panahon ngayon eh. Nag-check ako ng weather app. Sabi medyo maliwalas daw ngayong araw. Actually medyo makulimlim nga, pero magtiwala tayo sa weather app, weather forecast. Kamusta mga brother? Good morning ulit. So ang rides natin ngayon ay gamit pa rin natin ng DJI Osmo Action 5 Pro. Yan, ang settings natin ngayon ay 10-bit D-Log. Yan ang aking paboritong ginagamit.
Swabe lang na kalsada, di ba? Actually, yung kalsada hanggang likuan ba ay napakaganda na rin. Karamihan ng part ng kalsada na yan ay asfaltado na. Kung ikukumpara ko nung unang punta ko dyan or nung unang kong daan. Grabe yung kalsadang, swabe lang, no? Sana open yung kainan dito sa likuan. Open ka baga? Open yata. Wait lang. Ano bang meron dito? Kain muna ako dahil di pa ako naghapunan kagabi. I think itong tulay na to ay part pa rin to ng Tayum. Hindi ako nagkakamali. Or maaring Lagangilang. Ang luwang naman kasi itong ilog na to, grabe. Full tank na tayo para sigurado. Kalimutan ko magpa-load. Kasi alam ko meron ng mga signal dyan sa kalsada. Paakyat papuntang Kalinga. Nung last na punta ko dyan, parang sa likuan ba lang meron. Pero habang pa-improve ng pa-improve tong kalsada na to, may nadadagdagan na yung cell sites. Yeah, mukhang lumalambot na naman yung gulong ah. Tayo tayo dito. Good luck! Tara! Sana mayroon pa pahanginan dyan sa taas. Sa may likuan ba eh. Dahan-dahanin ko na lang. Grabe itong kalsadang to, ang epic oh. Diba? Kuweba ng mga punong kahoy. Dito sa part na to maraming tanim na mga mahogany. Dahan-dahanin ko lang kasi medyo flat yung gulong natin sa likod. Tamang chill ride muna tayo. Go! Ito yung parang rolling hills dito sa bungad. Ang Lagangilang. Maganda na tong kalsada na to dito pataas. Kung mapapansin nyo, asfaltado na nga yan. Kahit bandang malapit na sa may likuan ba ay na dati ay lubak-lubak o bukol-bukol o kaya may mga bitak-bitak yung kalsada, eh maayos na rin nung last na dumaan ako doon. Pero sa ngayon, hindi ko lang sigurado dahil nga napakadami ng bagyong dumaan mga nakaraang mga buwan. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kalsadang to. Paliparang nga natin to kasi maganda tong view dito eh. Paakyat.
Grabe, napakadaming kurbada to. Maaga pa to. I think mag-alas 8. Tama, mag-alas 8 pa lang. Ang target ko sana ngayong araw ay hanggang Bontoc. Pero syempre, depende kung hanggang saan tayo abutan yan ng gabi. Kasi ayaw ko talaga magbiyahe na ng gabi. Hey guys, dito tayo sa Tubong Market. Wait. Lima na palitaw. Napakadaming carbohydrates na ito. Matindi-tinding energy to. Merong falls dito sa tabi niya. Pati doon may falls din. Tapos ito. Ang taas pala na ito. May liguan doon sa taas. Parang nilagyan ng ano, parang sinimento. Ano pala to? Water reservoir pala to, brother, ng ano iniinom nila dito. So talagang bukal pala yan natin, ano? Bukal pala talaga to. Tapos diyan kinukuha yung inumin nila dito sa barangay na to. Or at least buong ano siguro to, no? Mga kalapit karatig na barangay din. Bawal daw pala maligo dyan. Sige lang, thank you. Rancho de Gallo, Mount Tibing, Licuan, Abra, campground. Ito actually nadaanan ko na to dati, napakita ko na nung gamit ko si Dominar. Ito madali na lang to kay Rosa. Pero kung si Dominar gagamitin mo sa ganito na ko po. Tara, pwede natin silipin to. Medyo kumukulim-kulimlim na. Madulas din pala to. Grabe yung red soil, oh. Tingnan mo. Ito. Kaso sarado, mga brother. Ito yung campground. Overlooking mo yung ibang parts ng Abra dito sa part na to. Ayan. Ayan. Grabe yung kulimlim na. Sobrang kulimlim na. Tara, baba na tayo. Medyo magtarik-tarik din to, ano. Ayan. Mukhang ulanin tayo na ito, ah. Diyos mio. Ito na yung poblasyon ng Licuan Bay. Paload muna tayo. Saan pwedeng magpaload? Kaso mahina yata ang smart dito. Ang pinakamalakas TM at saka Globe. Nakakpalpaload kayo? Ada? Smart ada? Smart? Medyo marami-raming landslide ngayon dito. Yan. Yan talaga yung maintenance ng mountain road. Mga landslide, mudslide.
Ma, good morning. Gandang umaga po. Sino pong kapitan nyo? Isang buong community ng mga baka. Andito muna tayo. Ayusin ko lang yung bag. Yung bracket. Uy, bigay kasi yung bracket ko. Anyway, Likuan Bay pa rin to. Sa taas niyan, malapit-lapit na rin naman. Ayan na yung boundary ng Malibkong. Berdeng berde. Awesome. Awesome gid. Ganda ng bundok na to. Kala mo itong mga bato dito sa gilid niya parang binuga ng bulkan nung unang araw, no? Diyos mio. Siguro kape muna tayo rito. Ito na yung boundary ng Malibkong at saka Likuan Bay. Okay guys, kape muna tayo. Dito natin kainin yung tinake out natin karyoka, yung mga kakanindungan nila sa baba. Harap. Saad campsite, saan yan? O, campsite mga brother. Saad campsite daw. Silipin lang natin, papakita ko sa inyo. Okay rin dito kasi mga pine trees na makikita mo dito. Parang Benguet Fields na rin to. Ayan o. Sobrang tigas naman ngayon yung gulong natin. Taas na ito magsisilbing parking area na yan sa mga sasakyan nyo. Yan, ito yan. Ayun daan, no. So sa mga mga pine trees din pala dito. Ayos din. Okay to, okay. Tapos may pailaw din siya. Saad campsite mga brother. Along the way lang naman to. Makikita nyo rin to. Malibkong Abra. Pwede pala. Hamok tayo dyan. Hindi na kasi ako nagdadala ng tent. Kaya dala ko lang dito ay duyan. Yan, may CR din pala dito. Ayan.
Simula ng foggy. One down. Nang yung umambon na ba? Ito yung kalsada dati na napakakipot. Makipot na dati nung ginagawa pa lang. Naabutan ko to nung ginagawa eh. Tapos both sides yan, bangin. Pakita ko sa inyo. Siguro parang one lane lang. Parang one lane pa lang yung time na yun. Tapos puro bangin. Tapos eventually tinambakan para lumapad. Yeah. Oops. Nakaabot ah. Yan, bangin. Pati sa kabila ganito rin. Tapos pinalapad lang, tinambakan dito sa gilid. Ang ganda. Dito dati, ito yung sinukuan kong part eh. Ito yung sinukuan kong part. Nung ginagawa pa lang to, naabutan ko to kasi lusak-lusak. Kung napanood nyo yung episode ko na yun, kung napanood nyo yung video ko nun dati, dito yung lusak-lusak na ginagawa. Na inayawang ko dahil sobrang bigat nga si Dominar. Baka matsambahan tayo, mahirapan ako ibangon pag natumba tayo dun. Yan, sementado na. Pero again, itong mga to talagang prone sa landslide. Kasi hindi pa masyadong nasisiksik yung mga yan dahil nga bagong hukay pa lang. So medyo matagal-tagal na panahon pa bago masiksik yung mga bagong hukay na yan. Expect nyo maglalandslide at maglalandslide talaga rito. Eto, kalandslide na nga. Pero malapad din yung ginawa nila rito. Lapad-lapad din. Laking bato niya na. Holy moly. Ayan, tanaw na natin yung boundary ng Abra at Kalinga. Ayan na, boundary na to ng Abra at saka Kalinga. Neutral na lang tayo dito. Ako po. Dini tayo dadaanan ng tubig. Nakakailang naman to. Wait. Upper Sultan Bridge. Ito, lagi akong tumitigil dito eh. Ang ganda kasi.
Kaso parang hindi masyadong malakas katulad ng ina-expect ko. Grabe yung lalim niyan. Holy moly. Huh? Sobrang lamig siguro tubig na ito. Rosa, what's up? Mustang buhay-buhay? All goods? Putik is good? Eto rin, may landslide din ata rito. Kamusta na? Mabato ang kalsada. Ano pala? Stranded. Na-stranded din yung mga ibang riders doon. Ano pwede tanong? Tatalaan? Manong oras yun? Ako pa may sa oras? Baka sobra na daw sa isang oras to. Tara, silipin natin, brother. Stranded na mga sasakyan dito. Ang ina-expect kong may stranded tayo kanina doon sa may bandang Malibkong pero dito tayo sa Balbalasang. Malapad-lapad din yung landslide na to. Tignan natin kung magtatagal. Pero kung magtagal man, at least meron akong alam na mapag-overnightan dito sa dinaanan natin kanina. Malapit lang dito actually. So, mga riders to nga to. Ito yung naka-big bike din sa unahan, no? Good luck. Yung oras niya tayo ng nag-last tayo. Alas 10 na slide yun. Mga matagal pa yun, 5 TV Yeah? 5 TV was vlogger ka sir. 5 TV. Shoutout pala, kilala tayo ni Kuya. Napanood kita sir. Shoutout, thank you. Matarik-tarik din to. Ang problema daw kasi hindi nila mahawi yung lupa papunta rito sa may bangin kasi may bahay daw doon sa baba. Hindi ko ina-expect na dito pa tayo mababalahaw, stranded. Isang oras na rin ako dito nag-aantay. Kung maabutin siguro yun ng mga alas 4, wala nang dahilan pa para ituloy natin papunta doon sa ating layan.
Diba? So most likely kung gano'n ang mangyayari, dito tayo mag-overnight sa may Balbalan. At sa malamang bukas tutuloy pa yan. Or siguro hanggang gabi. Change of plan ulit. Kasi baka mamayang gabi umulan. Ay magla-landslide uli yan. Tapos kinabukasan, may stranded ulit tayo dito. Di ba? So, subukan natin maghanap ng mapag-overnightan dyan sa may ano na lang, Barangay Balantoy. Sa may Balbalan Sentro. Kung wala tayong choice. Diretso na natin ang Tabok. Kung wala dyan. Napalayo pa ang ruta natin, hindi oras. So umabot din ako dito pag-aantay ng 1, 2, 3, 2 oras. Yung iba kasi, ano ba, yung isang subscriber ko dito, taga mag-single, alas 10 pa daw sila. So 10, 11, 12, 1, 2, 3, 5 oras sila dito nagantay. Grabe yun, ano? Ibig sabihin mga around 8 siguro, 8 AM, nagsimula ng ano to, gumuho. Magsimula ng bumagsak. Tapos 9, around 9 yan, lumala ng lumala. Actually umambon kanina, no? Pero saglitan lang. Tsaka hindi naman sobrang ano. Sumabit na ko. Hindi naman, hindi pa. Ilang inch lang. Ay, sumabit na. Pero kaya raruin mo na. Wala kang choice. May nabalahaw na mga brother. Pinauna nyo muna ako eh. Raruhin mo na yan, sir. Pati yung nakamotor sa likod niya. Extended rides in Cordillera during rainy season. Hindi pa siya todo nakababa niyan. Araruhin nyo talaga. Wala kayong choice. Araruhin mo talaga yan. Ito kasi sa likod ko, nakasedan din to eh. Nakabios to. Kaya naman yung bios niyan. Paakyat naman siya. Tapos may isa pang van sa likod namin. Ayan, lusot, diba? Let's go sa go! Gumuguho ulit. May gumuguho habang dumaan ako. Woo! Parang umuulan na sa dinaanan ni sir. Nakakapote. Tara, silipin ko muna dyan. Kung sakaling wala, diretso akong Tabok. Meron daw sa may malapit sa munisipyo. Kahit noon pa sinabi na sa akin to eh. Ito. Ito tayo kakaliwa. Napaka-epic ng bundok na to. Grabe oh. Super majestic. Kita niyo yung tuktok niya. Kita yung tuktok niya doon. Akala mo hindi part ng bundok eh. Parang nakalitaw lang. Kulay black. Kaya kung makapasin nyo sa camera to. Pero ang epic lang. Nice eh, nice eh. Tara, tanong muna natin dito kung meron nga.
epic ng view dito. Ito yung municipal hall ng Balbalan, mga brother. Ito yung hotel, Balbalan Hostel. Yan. Dito tayo sa public market ng Balbalan. Yan. Grabe, no? Overlooking mo yung kabuuan ng lugar. Order tayo ng papaitan. Yan, merong restaurant pa namang open dito. Yan. Yan si Rosa sa baba. Seryoso, ang sarap ng papaitan nila. Original to, original mga brother. Sarap. Kanya pa ako nakakalabit ng si Shih Tzu na to eh. Bigyan natin ng pagkain. Ang ganda ng niya, buhok niya. The furry dog. Siguro mga brother, napakalaki. Dalawang higaan, may cabinet, electric fan. Ito, 250 pesos lang mga brother. Sulit na to. Wala na, lalo nang lumakas ng ulan. Mukhang mauudlot ang date namin ni Apo Wangud ngayon. Kilalan tayo ng batong Holy moly, bangin! Holy moly. Dito pa lang mga brother, mangangatog na tuhod mo. Ang style kasi dito dapat huwag kayong titingin sa baba. Kaso nga lang, subconsciously, nakikita mo yan tsaka yung peripheral ng mata mo. So you wanna go to a new dimension. Good morning guys. Good morning. Ayan na. So 7 ng umaga. At diretso na tayo ng Tinglayan. Ito nga pala yung kwartong nirenta ko dito. Napakaluwang. Grabe. Dalawang bed. Ayan, dalawang bed. Sobrang luwang tong kwarto na to. 250 pesos lang overnight nila. Tara. Actually medyo makulimlim mo yun. Kaya sobrang lakas ng hangin. Lalo na kaninang madaling araw, sobrang lakas ng hangin. Ang ganun kasing setup, pag medyo malakas ang hangin, nakakatakot pa rin sa bundok. Aside sa umuulan, na maaaring mag-landslide. Ito naman yung hangin, maaari rin mag-cause ng landslide yan. Or mga bato mahuhulog sa taas. So, ganun pa rin yung epekto niyan kapag sobrang lakas ng hangin at saka ulan. Paano pa ako nagsabay nun? Malakas ng hangin, umulan pa, di ba? Dinalo ako na talaga. So anyway, doble ingat na lang. Let's go. Humupa na yung malakas na hangin. Kaninang umaga kasi sobrang lakas niyan.
Ito yung part ng kalsada na napakataas. Grabe, titingin ka sa baba. Ang taas na itong part na to. Oops. Ay, buti na lang merong nadadaanan ng tubig. Madulas yan. Majulaski. Hindi naman. Nakakatakyot lang tignan, pero hindi naman madulas. Hindi ko rin na-expect na ganito kalakas pala yung ulan kaninang madaling araw. Kasi simula dun sa balbalan ay ganito na yung kalsada, basang basa. Tsaka marami nang naipon ng mga tubig sa kalsada. By the way, Pasil na pala to. Nasa Pasil na tayo. Hindi pa rin pala nagagawa to, yung mga rough road dito. Sinimento na ng bahagya, oh. Kasi ito all the way yan pababa hanggang doon sa ilog, hanggang sa tulay rather. Ano to dati, rough road to mga brother. Sa mga nakaabot dito bago simentohin, alam nyo kung gaano katindi tong rough road na to. Ito, ang masaklap doon, si Dominar pa yung gamit ko doon. Hindi, takot na takot ako, di ba? Siyempre, iwas tumba tayo, mahirap na. Sa bigat ni Dominar 400, di ko maibabangon yung ng 4 na beses. Siguro hanggang 3 kaya ko pa, pero pang 4 wala na yan. Ubos na lakas ko nun. Grabe yung kulimlim na yan to, walang patawad. Ayun pala falls mga brother, oh. Hindi ko lang alam kung anong pangalan ng falls na to, pero nakita ko na to dati eh. Paliparan nga natin. Oops, hindi pa rin pala sementado to. Uy, meron din silang curtain falls dito, hindi lang sa Abra. Ito yung napaka-epic, diba? Nasa ilalim tayo ng batong ano. Nasa ilalim tayo ng mga bato. Ang solid din ng view na to. So mula dito makikita natin yung dinaanan nating mga kalsada kanina. Ayun. Yun yung pinaliparan kong falls. Taas, kitang kita mula rito. So ngayon tag-ulan, napakadami kayong makikitang falls sa kalsada. Sa kalsada lang, napakadami na. Tara, ito na yung junction. Yan, sa pakaliwa dito papunta to ng Tabuk City. Dito tayo puntang Tinglayan. Baka sa ibang lugar aso ka matatakot eh pag may nakaharang sa kalsada. Dito naman baka ka matatakot.
Wow, wow, we. Lubwagan Municipal Hall. Ayan. People's Building ang tawag nila. Lubwagan People's Building. Ayan, sa kabilang side tayo ng bundok na yun ang galing, oh. Pinaikutan lang natin. Wow! Holy moly, bangin! Ito rin kalsada na to, mataas to mga brother. Parang yung nakita natin sa Balbalan kanina, yung sinasabi kong mataas na kalsada. Parang ganito rin to. Ayan o, tanong mo yung ilog sa baba. Majulas-julas ki. Medyo mahaba-habang babaan pa to. Tapos kung maalala ko, may mga parts dito na rough road. Pero nakakaloko lang, no. Ganda-ganda ng sementadong parts, pero may iniwan ng mga ganito. Siguro mga iba dito, mga 30 meters, mga ganyan. Hindi naman malala, pero magtataka ka lang talaga. May mga naiiwan na ganito. Ayan, tignan mo, ang ganda na agad dito. Diba? Asfaltado pa. Tulad nito ang iksi lang, oh. Hindi, mahaba-haba rin pala to. Ay hindi, ayun na eh. Sementado na, oh. Likuan lang yung walang semento. At eto na naman, mga brother. Tayutan na lang tayo. Tayo-tayoski na lang tayo din eh. Laking pansitiri yan, ha. Ito ano na. Tanungan natin kung may kape sila. Ito po. Nanganda kape, oh. May kape po kayo? Oh. Black coffee yan mga brother. Solid to. Hanggang bukas gising tayo nito. Alright, town proper na to ng Tinglayan. Diyan na yung marker nya. So far hindi pa naman umuulan mga brother. Sana nga hindi tuloy ito. Pero sobrang kulimlim all the way yan, from Balbalan hanggang dito sa Tinglayan. Grabe yung mga humps dito. Maliliit siya na matutulis. Matatangkad. Nakakaloko. Grabe, taas nun ah. Sabit yung ilalim ng scooter dun. Alright, paakyat na ulit tayo.
So far so good. Okay naman yung kalsada pa. Parang hindi masyadong umulan dito ah. Sobrang kulimlim lang talaga pero hindi naman umuulan. Bandang taas pa naman yung mga bato doon, mga loose. Konting hangin, konting ugalang, kakahulugan na lahat yun. Whoopsie. I think nililinisan nila yung kalsada, ayan o. Tinatabi nila yung mga nahulog na bato dito. Ayos yan. Ayos. May mga nagwawalis-walis sa kalsada eh. May mga mangilan-ilan pa rin akong nakakasalubong at saka mga nakakasabay din na mga turista. May mga riders pa rin akong nakakasabay. Halata mong turista kasi picture ng picture eh. May dala-dala pang cellphone tapos nakaganyan, naka-backride. Tapos nagse-cellphone siya, nagbi-video siya sa likod ng rider. Oops. Gumuho na tong ano. Grabing ginawa nila rito, napakalapad na oh. Ang lapad na rito ginawa nila. Nag-widen sila rito. Nakailang nakakailang. Tingnan tayo sa baba. Oh my God! Ang lalim niyan. Oh. Holy moly! Epic pa rin talaga ng view, ano? Kahit nakakatakot minsan, epic yung view na madadaanan. Katulad nito. Pag tinitignan mo kasing ganito, nakakatakot, pero pag tinignan mo yung kabuuan ng area, maganda yung view. Doon mo siya ma-appreciate. Huwag ka lang mag-focus kasi sa bangin. Pag nag-focus ka talaga sa bangin, wala na, naloko na. Malapit na tayo kay Wangud. Mga 100 likuan na lang yan. Mga 100 likuan at 2. Yan, kay Wangud na tayo. Let's go sa go! So again guys, gamit pa rin natin dito ang DJI Osmo Action 5 Pro. Ulitin ko lang, settings natin dito ay 1080p lang to. Tapos i-upscale ko na lang to ng 4K. Tapos 10-bit. Tapos naka-dilag din ako. Ayan. 10-bit dilag. Kahit standard lang na settings, maganda pa rin siya. Oops. Whoopsie. Ayan o. Naglilinis sila sa kalsada. DPWH mga to. Ayan, pinapala nila yung mga lupa. Kasi madulas nga naman yun.
Brown na brown yung tubig niya. Brown na brown, ibig sabihin nag-uulan dyan sa taas. Hindi magandang pangitain yan mga kapatid. Tara. Heto na. 99 na likuan na. Malapit na tayo sa pang 102 na likuan. Dito muna tayo. Maganda yung view dito eh. Wow. Heto na siya. Welcome Wangod, Buskalan Dato Village. Paano bang setup natin dito? Kailangan pa ba natin magpaalam? I think kailangan natin magpaalam dyan. Walang yun, umambon na. Kung kailan tayo dumating, umambon na. Ano ba yan? Pumunta ako dito 2018 pa ata. Pero hindi ako tumuloy nun. Tapos ang gusto mo lang naman mangyari, magpa-picture kay Wangod, di ba? Hindi ka naman din magpapatato. Kasi wala naman talaga akong balang magpatato nung time na yun. Ay, putik. Walang yan. Oops. Tindi ng mga bahay dyan, ano? Literal, sa cliff. Sa cliff na siya. Hot damn. Yun, parang wala na naglalakad sa tulay eh. Nailang tuloy ako. Ayan ang village mga brother ng Buskalan, no. Grabe yung gumawa niyan, mga kanino-ninuno nila, no. Wala na, lalo nang lumakas ng ulan. Mukhang mauudot ang date namin ni Apo Wangod ngayon. Kahit siguro yung pupunta natin sa Dangga, baka hindi rin natin matutuloy yun dahil baka madulas yung pababa doon kasi pababa yung kalsada ron eh. So paano yung paggawa nga pala ng bahay dyan, kuya? Matanong ko na lang din. Di ba yung mga ang dami ng mga konkretong bahay dyan? Dito rin sinakay yung mga hollow blocks, mga ganon. Pero noon, mano-mano. Inakyat? Galing pa sa ilog, Ghost Bank eh. Effort yan ah. Sako-sako na akyat no para mas madali ano. May cable car na. Graba to mga brother yan oh. Malamang paggagawa rin ng bahay yan. Kita nyo naman yung gaano kalalim yan, di ba? Hindi na tayo tatawid sa tulay. Tsaka na yan. Babalikan na lang namin siguro. Kung kailan ako pwede magpatato. Pero sa ngayon at least nakita ko na yung bagong gawang tulay.
Kasi talagang last time wala pa talaga yan. Uy, daming sticker oh. Pati picture, pati ID picture may nagdikit na. So yun guys, ang ginawa lang natin dito ay kumain at ipakita sa inyo itong tulay na to para shortcut na yung paglalakad nyo papunta dun sa village, sa bundok ng Tralala ni Apo Angod. So ngayon naman pupunta tayo na sa Danga. Hanapin natin yung isa rin napakataas na hanging bridge dun. Yeah, boy. Nabenggan. Ayun, kita ko na mula rito. Diyos mio, garapon. Diyos mio, garapon ang pakataas nga. Ah, grabing sharp curve to ah. Oops. Grabe to. Akyatan pa lang matindi na. Ay putik. Ito yata yung ano. Alright guys, dito na tayo sa ano, Nabenggan, barangay Nabenggan pala to. Buwan, sige lang ya, babaan pa lang nakakatakot na mga brother. Guys, tara. Hindi tayo magpapakabayani dito ha. Kalmado lang tayo. Sige tayo, wish me luck. Dito pa lang mga brother, mga ngatog na tuhod mo. Gamit ko dito DJI Osmo Action 4. Tapos ang gamit ko dito sa main camera natin yung Osmo Action 5 Pro. Yan. So same settings, 4K, 60 frames per second dito gamit natin. Tapos naka D-Log, 10-bit D-Log. Tatanaw ko na mga brother, malayo-layo pa rin pala. Ayun o, gano'n kaya kadulas yung bakal na ito ngayon? So far yung dinadaanan ko, sementado naman. May mga ginawa silang steps dito. Safe pa rin. Pero huwag kayong magkakamali. Dito sa gilid natin, literal bangin na yan. Ngin ba? Naku po, madulas ba to? How am I supposed to conquer my fear over this? So ang pinakamalalim na bahagi na ito ay yung halos sa kabilang dulo na, kasi nandun yung pinakailog eh. Well. Sabi sa akin ni ate, yung nagbabantay doon, yung attendant, ay marami daw pumupunta dito pero bihira lang daw yung tumatawid dyan.
Oo nga naman, ano. I mean, bihira lang din talaga sa mga taga-baba yung makakayanan yung ganyang tumawid sa hanging bridge na ganyang kataas. Usually tumatawid yan yung mga sanay na mga taga rito, mga ganon. Ang Nabengan Hanging Bridge ay kilala rin sa tawag na Peace Bridge at ito ay may habang 320 meters at taas na 180 meters. Ito ay gawa sa metal steel cable at planks. Marami na daw sumubok tawirin ito ng mga turista pero karamihan ay hindi ginaya. Kakayanin ko kaya ito? Eto na, moment of truth. Ay, madulas. Ayun, mas makapit to. Talagang umuga na dito pa lang. Pero mga around 15 meters pa lang to. Mula doon sa poste niya. Woo! Grabe to mga brother, sobrang taas. Grabe ang taas nga niya. Ang taas nga niya ito. Grabe na to. Ang style kasi dito dapat huwag kayong titingin sa baba. Kaso nga lang, subconsciously nakikita mo yan tsaka yung peripheral ng mata mo. I think okay na ako rito. By the way guys, Nabengan Hanging Bridge dito sa Danga Mountain Province. Isa ito sa pinakamataas na hanging bridge na nakita ko so far. Hindi ko alam yung exact height na ito at saka yung length. Pero mahaba-haba to kasi parang 1/4. Parang 1/4 pa lang ito napupuntahan ko. So ginawa bali itong tulay na to para sa mga farmers. Kung mapapansin nyo yung mga farm dun sa likod ko, dun sa kabilang side ng bundok, yan yung dahilan kung bakit ginawa itong hanging bridge. Maganda rin at nakita ko kung gaano kataas itong bridge na to. Okay guys, tara na. Wala. Mahirap to, mahirap. Tamang drone shot lang tayo dito. Diretso na tayo ng Bontoc. Okay guys, dito na tayo sa Bontoc Mountain Province. Inuulan lang talaga kanina, nagsimula doon Kinawangod sa may Tinglayan, tapos sa kasunod na bayan yung Sadanga. Kahit doon sa may hanging bridge kanina sa Sadanga talagang inaambon tayo doon. Hirap magpalipad ng drone. Sinugalan ko na yun, makapagpalipad lang ng drone Kaya kung sinusubaybayan yung mga videos ko dito, lagi ako dito nag-overnight sa Bontoc. Gusto ko yung klima, hindi siya sobrang lamig at saka hindi rin siya mainit. Katamtaman lang. Pag doon kasi sa Benguet, yung mga ganyan, sa Bugyas lalo, sobrang lamig doon, grabe. Pero dito, saktong-sakto lang, kaya gustong gusto ko dito mag-overnight. But anyway, since okay pa naman yung panahon, oras natin na ito, mga around, ano ba to? Alas 4 na to. Tapos kung saan tayo abutan, doon tayo mag-overnight. Oh, lumalakas ang hangin dito. Hindi ulan to, hangin naman. Ayan, lumalakas na. Mukhang parating ng bagyo.
Ayos ah. Wum 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 wum. Tayo-tayo na lang tayo. Masyado ng pit-pit ang aking puwet. Gagabihin tayo nito mga brother, sigurado ako dyan. Daan tayo ng Sabangan, tapos Bauco, Tadyan. Ang totoo niyan ayoko talaga magbiyahe ng gabi. Dahil dala-dala ko pa yung trauma ko nung nadisgrasya ako sa Cabanatuan dati. Dito na tayo sa junction ng Sabangan. Papakaliwa dyan, part pa rin yan ng Halsema Highway. Dito naman papunta ng Cervantes. Punta ng Tadyan. Yan. Tara, Tadyan tayo. Nagnanam na yung kamay ko, sobrang lamig dito. Woo! Wah! Baka pagdating natin ng Tadyan, bababa ng konti itong temperatura na to. Ang lamig! Grabe! Grabe na to. Oo nga, no? Parang maganda rin mag-overnight dito sa Tadyan. Hindi ko pa natatry dito. Mag-inquire lang tayo kung saan pwede mag-overnight dito. Parang maganda rin. Tanong daw tayo sa palengke kung meron. Lodge and Bistro, yun, meron nga. Dito lang tayo sa Tadyan mag-overnight. Ang ganda ng location ko, pare. Ang ganda ng location. Hi guys, good morning. So ayan, finally nandito na ako sa Besang Pass. Medyo late na akong lumarga kanina sa Tadyan. Alas 8 na, pasado alas 8. At sobrang lamig, grabe. At walang tigil din ang pag-ulan simula gabi hanggang paggising ko sa umaga. So mula naman sa Tadyan hanggang Cervantes ay napakalapit lang naman yan, ilang minuto lang naman yung takbuhan dyan. So dumiretso na agad ako dito sa Besang Pass. At dito rin napakalamig. Sa Tadyan kagabi sobrang lamig din doon. Di ko rin lubos maisip na ganun pala kalamig sa lugar na yan. Grabe. So ito na, basang basa ako dito sa may Besang Pass ngayon. Dito na tayo sa baba, malapit na tayo sa Tagudin, Ilocos Sur. Pero may nakita akong falls dito, maganda. Paliparan ko lang ng drone. Pero dito ko natatapusin itong vlog na to mga brother. Maraming salamat po sa inyong pagsama at panonood dito sa rides natin. Please like, share, and subscribe. Mike Solo Riding Adventure signing out.